Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Madilim, masukal, mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. Dito nagsisimula ang kwento ng Florante at Laura. Madilim dahil hindi makapasok ang sinag ng araw dahil sa mga malalaking puno. Ang mga baging naman namimilipit sa sanga ng kahoy ay puno ng tinik. May bulo ang mga bunga nito na nagbibigay sakit kapag ito'y kinain. Ang mga bulaklak sa nagtayong kahoy ay nakikiayon sa nakakahilong mabahong amoy ng gubat. At karamihan sa mga hayop na gumagala rito ay serpente at tigre na may masasamang loob. Ang huni ng ibon ay katakot-takot pakinggan. Kung tutuusin, parang impyerno na tong gubat. Ang gubat na ito ay malapit sa pinto ng Averno Reino na pinamumunuan ni Pluto na inilarawan bilang isang masungit at ang kanyang mga nasasakupang lupain ay dinidiligan niya ng tubig na galing sa ilog o sipo na makamandag ang tubig. Sa gitna ng malungkot na gubat ay may isang gwapong nilalang na mahigpit na nakatali sa isang malaking puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Inilarawan siya bilang isang binatang lalaki na maayos ang tindig kahit nakatali na ang kamay, paa at leeg. Kulay ginto ang buhok, makinis ang kanyang balat at ang kanyang pilik mata at kilay ay parang isang arto. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania, isang kaharian kung saan siya'y sinilang na ngayon nangyayari. O aking Diyos Ama, nasan na ang inyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo ako dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian. Laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duque ng aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw mo akong tulungan. Kung gayon, paano na ako? Sino ang aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw akong tulungan? Kaya naman, hiniling ni Florante mula sa makapangyarihang kamay ng Diyos na itapon ang kanyang galit sa mga taong may masasamang loob na nakatira sa Albania. Ama naming makapangyarihan, sana po ay mawala na tong galit ko sa mga kontrabidang taong nakatira sa Albania. At sinabi rin ni Florante sa Diyos ang saloobin niya kay Adolfo at Laura. May gusto pa akong hihilingin isang bagay. O Diyos, at iyon na ipaalala kay Laura na mahal ko pa siya. Kahit nasa gitna na ako ng sakit ng pagdurusa, mahal na mahal ko pa rin si Laura. At isisigaw pa niya ang kanyang nararamdaman. Aking pinakamamahal na Laura, bakit mo ako iniwan at sumama sa ibang lalaki? Bakit? Tapat naman ako sa iyo. Nawala ang ating sumpaan dahil may iba ka na. Bakit? Si Laura na lamang ang taong natitira kay Florante, ngunit sa kasamaang palad nasa ibang kandungan na ito. Pagkatapos nun ay nahimatay si Florante dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Halos ang kanyang katawan ay puno ng sakit at pagdurusa. At kung may makikita man sa kanyang kalagayan ay siyak na maaawa ito. Nangungulila pa rin si Florante sa pagmamahal ni Laura. Ang sabi ni Florante ay katiwala at kasintahan siya ni Laura. Hindi daw niya akalain na sayangin lamang ni Laura. Ang maraming buwan ay nalay nito para sa kanya at tinagurian pa siya nitong giliw dahil si Florante ang lunas ng mga sakit na naranasan ni Laura.
Kapag umaalis o inuutusan si Florante ni Haring Lincio na pumunta sa ibang syudad ay umiiyak si Laura. Florante, pumunta ka sa ibang syudad. Opo, Haring Lincio. Florante ka! Pinahihilsa ni Laura ang turbante ni Florante ng perlas, tukasyo at maningning na rubo. Kapag hindi pa dumadating si Florante galing sa ibang syudad o kahit saan ay hindi mapalagay si Laura. Dahil akala ni Laura na nasugatan siya at kung may galot lang si Florante. Sana kaya si Florante? Hindi pa siya dumadating, baka na paano na yun? At hindi naniniwala si Laura sa isang bagay kapag hindi niya ito nasusuri. Ano to, Florante? Bakit may gamit mababae ka? May iba ka ba bukod sa akin? Ha? Hindi sa akin yan. Siguro ka? Oo naman, Laura ko. Kasi ikaw lang babae sa buhay ko. Ang lahat ng pagmamahal, pag-aalala at pag-aaruga ni Laura para kay Florante ay hinahanap ngayon ni Florante habang siya ay nakatali sa puno. Si Laura na lamang ang natitirang magpapaligaya kay Florante, ngunit nasa ibang kandungan na ito. Bakit mo ako iniwan, Laura? Ang sakit ng ginawa mo. At ang kanyang lungkot ay umalingaw-ngaw sa buong gubat, kaya sa kanyang matinding pagsiselos at sakit na nararamdaman ay nahimatay siya.